Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center and Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang kuto sa isang lecture entitled May Kuto si Karina. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May kuto si Karina. Dear Dr. Derma, ako si Karina. Napakakati ng anit at batok ko. Kamot ako ng kamot. Hindi ko mapigilan hanggang sa magsugat. Minsan ay may nararamdaman akong gumagapang sa aking ulo. Hindi ako makaaral o makatulog ng mabuti. Nahawa ko sa best friend ko. Nalaman ko na may kuto pala siya. Lagi kaming magkasama sa school at magkatabi kami ng upuan. Naghihiraman kami ng gamit tulad ng suklay, sombrero at headband. Meron akong mga nakikitang mga puting lisa na nakadikit sa buhok ko. Sinusuyod ng aking nanay ang buhok ko gabi-gabi. Minsan ay nakakakita din daw siya ng kuto. Pagkatapos ng ilang araw ay nangangati na rin ang anit niya. Mabilis pala kumalat ang kuto. Paano kami gagaling, Doktora Derma? Huwag kang mag-alala, Karina. May lunas ako sa inyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang kuto? Ang kuto or head lice ay maliliit na insekto na sanhi ng infestation na pediculosis capitis. Sinisipsip nito ang dugo ng tao sa anit at ang kagat nila ang pinagmumula ng kati. Nangingitlog din ang mga babaeng kuto ng lisa or nits at nakikitang nakadikit ang mga ito sa buhok ng tao. Paano ginagamot ang kuto? Bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng instructions at reseta para gumaling ang sakit ninyo. Kasama na dito ang antihistamines, shampoo na gamot pampatay ng kuto, mga gamot na pamahid sa kati, at antibiotics kung kinakailangan. Sundang mabuti ang mga instructions ng doktor para mabalis gumaling at walang side effects na maranasan. Kung may simptomas pa din pagkalipas ng 1 week, ay maaaring ulitin ang shampoo. Bumalik kayo sa inyong board-certified dermatologist kung hindi gumaling o kung may kakaibang naramdaman. Mga dapat tandaan, huwag gumamit ng mga personal na gamit ng taong may kuto para hindi mahawa. Suklay, headband, clip, or damit. Subukang huwag lumapit o matulog katabi ng taong may kuto. Gumamit ng suyod para alisin ang lisa at kuto sa buhok araw-araw. Huwag kamuti ng anit, tenga, or batok para maiwasan na magkasugat o impeksyon. Labhan ang mga personal na gamit tulad ng damit, tuwalya, bedsheet, punda at kumot. Maaari ring i-vacuum ang higaan o kama at sofa. Thank you po sa payo ninyo, Doktora Derma. Ngayon ay wala na akong kuto at lisa. Wala nang kati. Nakakatulog na ako ng mahimbing. Maginhawa na ulit ang buhay. Nagpapasalamat, Karina. Alam ba ninyo, ang kuto ay maliliit na insekto na walang pakpak. Sila ay mabilis gumapang, kaya't nakakalipat sa iba't ibang tao. Ang kuto ay parasitiko at kailangang nakadikit sa tao para mabuhay. Human host. Kapag naalis sa tao, ay 24 to 72 hours lang sila mabubuhay. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video. At sana ay may natutunan kayo tungkol sa kuto. Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Maaari nyo ring panoorin ang mga ibang Doktora Derma videos sa YouTube, Facebook, TikTok at Instagram. Just search po for Doktora Derma. Until the next video, hope to see you all again.